I hope and pray po, no, na naging fruitful, naging meaningful po yung nakalipas po na isang linggo. I pray po naging productive po tayo sa ating pong trabaho, no? At yung mga, I think bakasyon po ngayon yung mga students, no? I pray din po naging productive din po yung vacation po ninyo, and nawa po ay nakapag-rest, nakapag-enjoy, and yun, naging productive po overall yung pahinga po na meron po before po magsimula yung pinaka-class na po natin. And ganoon din po sa ministry, I hope and pray din po naging fruitful po yung ating pong ministry, yung ating pong fellowship with our brothers and sisters. And yun din po, kamusta din po sa mga ating pong mga kapatid, no? I pray po, no, na patuloy po na nararanasan po natin yung biyaya po ng Panginoon, and nawa po ay patuloy pa rin po natin kasama yung Panginoon sa lahat po ng mga nangyayari po at yung mga gawain po natin sa pang-araw-araw. I pray po na patuloy po tayong samahan ng Panginoon sa susunod po na at parating po na linggo po na ito. As we start po, no, may tanong lang po ulit ako sa inyo. Kapag po ba tayo po ay natatalo, ano po yung nararamdaman po natin? Tayo po ba ay masaya kapag natatalo tayo, or pag talo po tayo, malungkot po tayo? Di ba kapag talo po tayo, kadalasan yung nararamdaman po natin is malungkot po tayo. Parang we always feel disappointed na bakit hindi tayo nanalo, no? Kung bakit unfair para sa atin, unfair yung life natin. No? Kaya po, speaking naman po sa spiritual life po natin, no? Natanong na po ba natin yung salitang Lord, no? Ba't parang lagi kami yung talo? No? May mga araw po ba na parang natatanong po natin sa sarili po natin, Lord, bakit parang kami pa yung sumusunod sa'yo, pero kami pa yung laging talo? No? May mga pagkakataon po kasi na sunod-sunod yung mga bad news, no? May nagkakasakit, may nawawalan ng trabaho, may nasasaktan, merong injustice, no? Meron tayong pinagdadaanan na unfair, whether sa atin pong trabaho o sa atin pong pag-aaral, no? O minsan naman po may mga delay po tayo na pinagdadaanan, no? May time po na tahimik po yung Panginoon, pero ang ingay-ingay po ng mundo. And if you're being honest, no, minsan naiinggit po tayo, no? Minsan naiinggit po tayo sa mga taong wala namang pakialam sa Diyos. Kasi yung mga taong walang pakialam sa Diyos, parang sila pa yung umaasenso. Parang sila pa yung masaya. Parang sila pa yung may mas komportable, sila pa yung may mas tagumpay, mas favored, no, sa panlabas. No? Pero tayo po, no, nagpe-pray tayo, nagsisilbi, sumusunod, pero bakit ganun? No? Pag-uwi, pagod. Sa gabi, may luha. Sa bulsa, minsan kulang. Sa puso, merong bigat. Kaya minsan napapatanong po tayo na, Lord, bakit gano'n? Parang kami pa yung nahuhuli. Kami pa yung nahihirapan. Kami naman yung sumusunod sa iyo. Naramdaman na po ba natin yun? Naranasan na po ba natin yung season po na yun? Kaya po, kapatid, no, if that's you today, or if you ever felt that kind of quiet comparison and silent struggle, itong babasahin po natin ngayon ay para po sa iyo. At ito po yung Book of Psalm, no? Chapter 73. No? Itong book po na ito, yung Psalm 73, ay para po sa iyo. No? Yung Psalm 73 po, no, kung titignan po natin, no, hindi po ito isang victory psalm. Hindi po ito kwento ng isang taong strong palagi. Hindi po ito kwento ng isang taong palaging malakas. Ito po ay isang kwento ng isang tao na halos sumuko na halos bumigay na halos bumitaw na at gusto ng huminto. Pero, nung pumasok po siya sa presensya ng Diyos, nagbago po yung lahat. Nagbago po yung lahat. Nagbago po yung kanyang pananaw, yung kanyang perspective, at nagbago po yung kanyang puso. Kaya yung title po ng message po natin ngayon, ayan po, The Path That Leads to Heaven.
The path that leads to heaven. Or sa Tagalog po, no, yung landas o yung daan na patungong langit. May tanong po ulit ako sa inyo. No? Sa tingin po ba natin, yung path that leads to heaven, ito po ba ay madali or mahirap? Ano po sa tingin ninyo? Ito po ba ay madali or mahirap? Ngayon po gusto ko pong sabihin sa inyo na simula pa lang po, no, the path to heaven is not easy. No? Hindi po ito madali. No? Hindi madali ang daang ito. Hindi po ito sikat, hindi po ito matao. Kung babasahin po natin sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, ang sabi po dito, wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. No? Napakaganda po ng sinabi dito, no? Na yung gate daw po, yung malawak na gate, yung malawak na daan, na ito daw po ay patungong destruction. Pero yung maliit na gate at yung makitid na daan, ito naman daw po yung patungo sa buhay. No? At itong buhay po na ito na tinutukoy po dito, yung buhay po na walang hanggan. At ang sabi po rito, only a few find it. Konti lang daw po yung nakakatagpo po rito. No, base po sa napag-usapan po na i-share ko po kanina, no, madali pong mainggit sa mga taong nasa broad na road, nasa malawak na road. Kasi makikita po natin, malawak po yung road na tinatahak nila, masaya po sila, nandun po yung riches, may tagumpay at meron pong comfort. Pero hindi po natin alam, no, hindi mo alam, na itong malawak po na daan po na ito, ano po yung sabi dito? No? Ito daw po yung road that leads to destruction. Ibig sabihin, itong way po pala na ito ay papalayo po sa Diyos. No? Pero, ano po yung sinabi tungkol sa narrow road at sa maliit na gate? No? Itong narrow road po na ito, masikip, masakit at tahimik. No? Pero yun pala, no? Ito po yung way o yung landas na kung saan doon po natin matatagpuan ang Diyos. No? At ang sabi rin po dito, only a few will find it. No? So, Psalm 73, na babasahin po natin sa susunod po, will show us that makikita po natin ang puso ng isang taong muntik ng lumiko. No? Makikita po natin ng isang character po sa Bible na muntik na po siyang bumigay, muntik na po siyang sumuko. Pero sa kaligitnaan po ng kanyang pagsuko, sa kaligitnaan po ng season po ng kanyang pagsa-struggle, siya po ay bumalik. Siya po ay bumalik. No? Dahil nakita po niyang mas mabuti pa rin mapalapit sa Diyos kaysa magtagumpay sa mundo, na yung katapusan naman po pala ng ito ay destruction. No? So ngayon po, no, kaya minsan, no, mapapatanong ka nilang talaga. No? May time po na matatanong po natin, Lord, worth it pa ba tong pagiging faithful ko? Bakit parang mas okay pa yung hindi naman naglilingkod sa'yo? Bakit parang sila pa yung umaasenso? Sila pa yung walang nararamdamang sakit? Sila pa yung mas successful? Habang ako, sunod-sunod yung mga pagsubok na pinagdadaanan ko. And if you're being honest, hindi lang po ikaw at hindi lang po ako yung nakakaramdam po niyan. Meron po isang character sa Bible na dumaan din sa ganitong klaseng moment. And itong moment po na ito is not just a bad day. Pero siya po ay dumaan po sa matinding season. Dumaan po siya sa matinding season of spiritual confusion. No? Ibig sabihin po, he was spiritually confused. No? And what's surprising, itong person po na ito, hindi po siya pasaway, palagi po siyang sumusunod sa Panginoon, hindi po siya outsider, no? But he was a worship leader. Someone who was close to God. Someone who knew God. Pero dumating po siya sa point na halos bibitaw na siya at gusto na niyang sumunod. At yung pangalan po niya was Asaph. His name was Asaph. No? At yung story po niya ay matatagpuan po natin sa Psalm 73. No? So ngayon po, no, balik po tayo ngayon. No? Ang Psalm 73 po, ito po ay, for context lang po, no? Ito po ay isinulat po ni Asaph. No? Isa po siyang kilalang worship leader sa panahon po ni King David. No? Isa po siya sa mga nangunguna sa pagsamba sa templo. Sanay po siyang humarap sa Diyos. No? At nag-aaral po siya ng salita. Pero dito po sa Psalm 73, parang nawalan po siya ng gana. Parang napagod po siya sa kanyang pagiging faithful, sa kanyang pagiging tapat, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon.
Basahin po natin sa Psalm 73 verses 1 to 3. Pero bago po yun, yung first point po pala natin, in the chaos of the world, just enter God's presence. No? Sa kaguluhan daw po sa mundong ito, ang gawin lang po natin is to enter God's presence. No? At makikita po natin na ganito po yung ginawa po ni Asaph. No? So now basahin po natin sa verses 1 to 3. Truly, God is good to Israel, to those whose hearts are pure. But as for me, I almost lost my footing. My feet were slipping, and I was almost gone. For I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness. So, sa madaling salita po, ang sinabi po niya, Lord, muntik na akong sumuko. At nakita rin po natin dito, no, na siya po ay nainggit, no, doon sa mga nagtatagumpay, doon sa nagpo-prosper sa kabila ng kanilang wickedness. No? Sa kabila ng kanilang hindi kalapitan sa Diyos. No? Na hindi po sila malapit sa Diyos, pero sila po ay nagpo-prosper. No? So, in-envy po niya yung mga people po na yun, no? Yung mga wicked people. No? At ang sinabi po niya, Lord, no? Gusto ko nang sumuko. No? I almost lost my footing. My feet were slipping, no? And I was almost gone. Mutik na siyang sumuko. No? Minsan po kasi church, no? Ang gulo po talaga ng mundo. Minsan, hindi po natin maiwasang mainggit sa nakikita po natin. Nakikita mo yung mga taong mukhang walang pakialam sa Diyos, pero sila pa yung umaasenso. Sila pa yung mga walang problema. Sila pa yung mga walang sakit. Sila pa yung may masasayang buhay. Habang ikaw, ginagawa mo naman yung tama, pero parang palaging ikaw yung nauudlo. Ganito rin po yung ramdaman po ni Asaph. Basahin po natin sa verses 4 to 12. Sabi po dito sa verse 4, they seem to live such painless lives. Sabi po niya, their bodies are so healthy and strong. Verse 5, they don't have troubles like other people. They're not plagued with problems like everyone else. They wear pride like a jeweled necklace and clothe themselves with cruelty. Verse 7, these fat cats have everything their hearts could ever wish for. They scoff and speak only evil. In the pride they seek to crush others. They boast against the very heavens, and their words strut throughout the earth. And so the people are dismayed and confused, drinking in all their words. Verse 11, what does God know? They ask. Does the Most High even know what's happening? Look at these wicked people, enjoying a life of ease while their riches multiply. So kung isa-summary po natin, no, yung mga nabanggit po dito, no, ang sabi po ni Asaph, no, sa verses 4 to 12, na parang walang hirap yung buhay nila, no, ng mga wicked people. Matitibay yung katawan nila, mayayabang sila pero parang pinagpapala sila. Ang yayaman nila, ang lalakas ng loob nila pero walang nangyayaring masama nila. Wala silang mga problema. And sa babasahin po natin na verse na susunod, makikita po natin na napuno na po siya. Napuno na po siya after seeing and experiencing and sa mga nakikita po niya ng mga pinapakita ng mga wicked people na ito. Napuno na po siya. Ang sabi po niya sa verse 13, did I keep my heart pure for nothing? Did I keep myself innocent for no reason? I get nothing but trouble all day long. Every morning brings me pain, sabi po niya. So, yung sinabi po niya dito, did I keep my heart pure for nothing? Ang sabi po niya, sayang ba yung, did I keep my heart pure for nothing? Sayang ba yung ginagawa ko para sa iyo, Panginoon? Para sa iyo, God? No? Did I keep myself innocent for no reason? No? Na, ang ibig sabihin po niya, sayang ba yung pagsunod ko? Para saan pa ng pagiging tapat ko sa iyo, Lord, kung ganito rin naman pala yung kalalabasan? Kung ganito rin pala yung mararanasan ko na paghihirap? So kayo po, tayo po mga kapatid, no? Nakaka-relate po ba tayo kay Asaph? Yung feeling na lahat naman ng tama ginagawa mo, pero parang ikaw pa rin lagi yung talo. Nagsusumikap ka, nagsasacrifice ka, nagpipray ka, pero parang walang breakthrough. At yung minsan, hindi lang po ito comparison eh. Ito na mismo yung breaking point po natin, kagaya po ni Asaph. Ito po yung breaking point niya. Nasayang lang ba ginagawa ko para sa iyo, no?
para sa iyo, God. No? At kung minsan, no, hindi lang po ito comparison, ito na po yung breaking point po natin. No? Kaya hindi po natin masisisi si Asaph. Because tao lang din po siya. No? Tao rin po siya, katulad mo at katulad ko at katulad po natin. No? Pero he did one thing right. No? Meron po siyang ginawang isang bagay na tama. No? At dito po nagbago yung lahat. No? Dito po nagbago yung lahat sa buhay po niya, sa relationship po niya sa Panginoon, sa condition po ng puso niya, at sa pananaw po niya, no? Bilang tagasunod at mananampalataya ng ating pong Panginoon. No? At mga kapatid, ito po yung maganda po sa kwento ni Asaph. No? Dahil hindi po ito natatapos doon sa mga struggle po niya. Hindi po ito natatapos doon sa disappointment po niya. Hindi po siya nanatili in envy, hindi po siya nanatili sa doubt. No? Meron pong nangyari na bumago po sa perspective po niya. And that turning point started when he made one simple but powerful decision. At yun po, no, when he entered the presence of God. Noong pumasok po siya at nung lumapit po siya sa presensya po ng Diyos. Because when he entered the presence of God, doon po siya naliwanagan. Doon na-realize ni Asaph na iba yung definition ng langit sa success. At minsan, yung daan na feeling natin na matatalo, yun po yung daan na feeling natin mahirap na tahakin, yun pala yung daan na merong reward sa dulo nito. Kaya po, yung point number 2 po natin, the narrow way is the harder way, but it is worth it. Basahin po natin ngayon sa Psalm, sa same chapter po, no? Psalm 73, verse 16 to 17. Ang sabi po dito, so I try to understand why the wicked prosper, but what a difficult task it is. Then I went into your sanctuary, O God, and I finally understand the destiny of the wicked. Isa pong simpleng desisyon ang ginawa po niya. Pumasok po ulit siya sa presensya po ng Diyos. Sabi po niya dito, then I went into your sanctuary, O God. At ano po yung nangyari nung pumasok po siya sa presensya po ng Diyos? I finally understood the destiny of the wicked. Nagkaroon po ng realization. No? He finally understood, no, yung destiny daw po ng mga wicked people na yun. No? At doon po, no, hindi po nabago yung problema niya, pero nabago po yung pananaw po niya. Naalala po niya, no, parang he was reminded again na Lord, hindi pala sila ang talagang pinagpala, kundi ako. No? Kasi ako ang merong relasyon sa iyo. And church, sometimes the real reward is not the result, but the relationship that we have with God. Hindi mo man agad makuha yung answered prayer, pero kung si Lord ang kapiling mo sa waiting season, or sa season kung nasaan ka man ngayon, ay panalo ka pa rin. Because kasama po natin siya, at meron po tayong relationship sa Kanya. So, nakita po natin, no, after Asaph entered the presence of God, nagbago po yung lahat. Biglang na-reset yung puso niya. Nakita niya na, oo nga, no? Nakita niya na mukhang okay sila ngayon, yung mga wicked people, pero hindi ibig sabihin nun ay yung ending nung malawak na daan na tinatahak nila ay maganda yung patutunguhan nito. Ang sabi nga po, di ba, itong wide na daan po na ito leads to destruction. So yun po yung yun po yung nagpaalala kay Asaph. No? Ito po yung naalala po niya. At ito po yung pinakita po sa kanya ng Panginoon na yung paghihirap na dinadaanan po niya, yung way na dinadaanan po niya na maliit, ito po ay worth it. Pero pinakita po ng Panginoon sa kanya na malawak na, komportable, mabilis, no, smooth yung way na tinatahak ng mga wicked people na yun, pero yung ending po nito is destruction. No? And that's when we're reminded po sa mga salita po ng Panginoong Jesus. No? Again, no, basahin po natin sa Matthew 7 verse 13 to 14. Ano pong sabi dito? Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. No? Grabe po, no? Kaya pala parang masaya yung daan ng iba, kaya pala parang
ang dali-dali lang ng daan ng iba kasi walang conviction, no? Walang resistance, walang sacrifice. But Jesus himself said, no, na yung road po na ito leads to destruction. No? Kaya minsan, no, yung pakiramdam mo na nahihirapan ka, yung pala yung sign na nasa tamang daan ka. No? Asaph realized na yung mga wicked, kahit successful sa paningin ng mundo, are actually standing on slippery ground. No? Basahin po natin sa verse 18. Truly, you put them on a slippery path and send them sliding over the cliff to what? To destruction. They're actually standing on slippery ground. At yung slippery ground po na ito po ay madali, madulas, smooth. Pero ano po yung ending po nito? Destruction. So, may this serve as a reminder po para po sa atin that following Jesus is not the easy road. Ito po yung narrow. Ito po yung narrow path. Following Jesus is not the easy road. It is the narrow one. Hindi po siya palaging komportable. Hindi po siya laging popular. Hindi po siya palaging merong gantimpala na agad. Pero yun po yung daan ng totoong may buhay. At yung minsan, the path that leads to heaven really feels like hell. Kasi habang nandito po tayo, ang daming pruning, ang daming paghihintay, ang daming mga problems na dumadating, ang daming mga bagay na hindi po natin maintindihan kung bakit natin pinagdadaanan. Ang daming hindi mo maintindihan, pero sa gitna po ng lahat po ng yon, ay kasama po natin ng Panginoon. Because you know why? Ang kalaban po, si Satan, will deceive us by showing us what feels like heaven here on earth. Kung saan tayo magiging masaya. Yun po yung gustong ipakita at iparanas po sa atin ng kalaban, ni Satan. Kung saan tayo makakaranas ng pleasure, from lust, from money, from pride. But actually, the comfortable life is always the life na malayo po sa Panginoon. At ayaw po natin yun. Ayaw po natin yun. At ito po yung katotohanan na hindi po natin palaging nasasabi ng malakas. Sometimes, it's not the pain na that's the hardest part. Hindi po yung pain yung hardest part. It is the comparison. It is when we envy and compare our situation to others. Yung feeling na, Lord, sila nga hindi sumusunod sa'yo pero sila pa yung binibless mo. Ako faithful pero bakit parang palagi akong tao? But just like Asaph, we need to remember, this life is not the final reward. Hindi po ito yung sukatan po ng favor ng Panginoon. The presence po ng Panginoon sa buhay po natin ngayon ay ito po yung totoong gantimpala. The presence of God is the real prize. So if you feel like, ngayon po, so if you feel like your road is full of thorns, if you feel like your road ay puno-puno po ng mga tinik, ng mga obstacles, maybe you're walking on the right one. Let me remind you that you are not behind, you are not cursed, you're just passing through the narrow gate. We're just passing through the narrow gate. Itong narrow gate po na, yung ending po, the narrow gate the one that leads to life. The narrow way that leads to life, that leads to eternal life. So now going back sa story po ni Asaph, doon po siya biglang nagising. Doon po siya biglang natauhan. Biglang na-realize po ni Asaph na ito po yung totoong success. Na success po talaga siya. And that's the same for us. If you feel like your road is full of obstacles, if you feel like your road is full of thorns, it is the one that leads to heaven. Because sometimes, at kadalasan po, yung way po na mahirap, yung way po na puno ng obstacles is the one that leads to heaven. Kesa po sa nasa madulas, nasa smooth, nasa madali, pero it's a slippery path that leads to destruction or hell. And more than that, he realized na kahit gaano kahirap yung pagdaanan ko, if I have God, I have everything. Yun po yung sinabi po niya sa babasahin po natin na passage. So yun nangyari po from envy to worship, from comparison
ay naging conviction. At yung bitterness po niya, from bitterness na nararamdaman po ni Asaph, ito po ay nag-lead to breakthrough, through his breakthrough. So Asaph didn't just see the wicked differently. He saw God differently. And that changed everything. Kaya po yung part 3, at yung point number 3 po natin, when God is all you have. After everything po, no, after lahat po nang nangyari, no, yung mga questions, yung mga comparison na pinagdaanan po ni Asaph, no, Asaph finally says something so raw, so honest, and full of worship. No? At ito po yung sinabi po niya sa Psalm 73 verse 25 to 26. Ang sabi po niya, "Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." No? Grabe po, no? Ito na yung moment na nagkaroon po siya ng sariling encounter kay Lord. Ito na yung moment na na-realize niya na kahit mawalan ako ng lahat, kahit na mawala sa akin ng lahat, kahit na wala ako ng mga bagay na meron dito sa mundo, basta wag lang si Lord ang mawala sa akin. At confident po siya, no, na ang meron po siya ay yung Panginoon, which is mas mahalaga po sa lahat po ng mga bagay na. And nakita rin po natin, no, yung pain po na pinagdadaanan po ni Asaph, hindi po ito automatically, hindi po ito nag-disappear magically. No? Pero because of the realization po sa puso po niya, because of the conviction na pinaranas po sa kanya ng Panginoon, nag-iba po yung puso niya, nag-iba po yung pananaw po niya. Hindi po siya binigyan agad ng sagot sa lahat po ng mga questions po niya. Hindi po siya biglang ginawang milyonaryo. Hindi rin po niya biglang nakuha yung tagumpay na meron yung mga wicked na kinaiingitan niya. Pero he found something deeper. Meron po siya natagpuan na mas malalim at mas mahalaga. Siya po ay nakatagpo po ng peace, ng katahimikan. He found strength. Nakatagpo po siya ng lakas, ng kalakasan mula sa Panginoon. And ultimately, no, hindi lang po peace yung natagpuan po niya, hindi lang po kalakasan, pero natagpuan din po niya ang Panginoon. Natagpuan po niya muli ang Panginoon. Ang kabutihan at ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay po. And maybe just like Asaph, no, that's what some of us needs today. No? Hindi po panibagong explanation, hindi po panibagong success story, pero isang moment kagaya ng nangyari kay Asaph. A moment in God's presence that resets our hearts. Kasi kung totoo po yung sinabi ni Jesus that the narrow road leads to life, then kahit mahirap po siya ngayon, no, kahit na mahirap po yung pinagdadaanan po natin ngayon, kahit na may mga problems po tayo na kinakaharap po ngayon, no, it's still the better path. Ito pa rin po yung pinaka-better na path. Because itong path po na ito leads to life, leads to eternal life. And when you're walking the narrow way, you don't always need all the answers. You just need to know who's walking with you. You just need to recognize na kasama po natin ang ating pong Panginoon na sinasamahan po tayo at ginagabayan po tayo sa ating pong paglalakbay. So ask yourself today, no? What if success isn't the goal? No? What if comfort isn't the proof of God's favor? And what if having God is the reward itself? Because Asaph is showing us something that the world can't understand. No? Yung mundo po natin ngayon, the world may look full, punong-puno. No? But without God, it is empty. But ngayon po, no, yung buhay po ni Asaph, no, his life may feel empty, but if I have God, it's full. No? Kapag meron pong Diyos sa buhay po natin, kapag meron pong Panginoong Hesus sa buhay po natin, ito po ay puno. Ito po ay punong-puno. At ang maganda po doon, no, ang Diyos po, no, hindi po niya ni-reject si Asaph for being honest. No? Kasi sa umpisa po, no, nakita po natin si Asaph, he was envying the wicked people. He was comparing his life to those people.
At sinabi po niya, worth it pa ba yung ginagawa ko para sa iyo, Panginoon? Pero hindi po siya ni-reject ng Panginoon sa kanyang pagiging honest. Hindi po siya nainis, hindi po niya finursake sa Asaph sa gitna ng kanyang pagdududa at ng kanyang paghihirap. Instead, hinayaan po siya ng Diyos. Hinayaan po siya ng Diyos na makipaglaban. God let him wrestle with his emotions, with his struggles, so that in the end, mas tumibay po yung pananampalataya po niya. Parang sinasabi po ni Lord sa kanya, anak, okay lang na maguluhan ka minsan. Basta wag kang hihinto at wag kang bibitaw sa akin. And because Asaph didn't let go, hindi po siya bumitaw. No? Ang sinabi po niya, almost pa lang siya. Parang lapit na siyang mawala sa kanyang foothold. Ibig sabihin po kumakapit pa rin po siya. And because he didn't let go, he found something deeper than answers. No? Meron po siya natagpuan na mas malalim kaysa sa mga sagot na gusto po niyang masagot. Natagpuan po niya yung Panginoon at nakatagpo po siya ng kalakasan mula sa kanya. And Asaph realized, my flesh and my heart may fail. No? Masahin po natin sa verse 26. Yan. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Napakaganda po ng sinabi po dito. No? Kaya po, no, yung point number 4 po natin is that God is the strength of my heart. Kagaya po ni Asaph, no, nawa po, no, kapag po tayo tumadaan po sa mga season po kagaya po ni Asaph, no, nawa po yung Diyos po yung maging kalakasan po na ating pong puso at ating pong pananampalataya. So si Asaph po, after pouring out all of his doubts, pagkatapos po niyang ibuhos yung lahat po ng kanyang mga frustrations, Asaph doesn't end with a solution. Hindi po siya natapos na meron po siyang solution dun sa mga questions po niya, sa mga problems po niya. Pero ito po ay natapos po with him surrendering to God. He ends with surrender. Kaya ang sabi nga po dito, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kumbaga sa atin po ngayon, parang sinasabi po niya, oo, pagod na ako. Oo, madalas akong nadudurog, pero sapat na ang Panginoon sa buhay. And let's be real, hindi po laging okay yung pakiramdam po natin. Minsan, mararamdaman po natin na parang ubos na ubos ka na. Minsan, hindi mo alam kung worth it pa ba na magpatuloy. Minsan, parang nakakalimutan ka na ni Lord. Minsan, yun po yung nafe-feel po natin. Pero kahit na dumaan po tayo sa mga ganitong pagkakataon, no? Pag dumaan po tayo sa apoy, no? Ang Diyos po yung lakas po ng puso po natin, ng pananampalataya po natin. And Asaph, no? Just like Asaph, no? Hindi po niya sinabi, God gave me what I asked for. Hindi po niya sinabi na, ibigay mo sa akin, Lord, kung ano yung hinihiling. Pero ang sinabi po niya, God is my portion forever. Portion, hindi po extra, hindi reward, pero siya mismo po yung gantimpala. In other words, if all I have left is God, I still have more than enough. At sapat na po yun. And that's what the narrow gate is really about. It strips away everything temporary. It confronts your ego. It humbles your dreams. It crushes your pride. Pero sa dulo, meron pong matitira. Yung natira, ito po ay sapat. At ito po ay ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya po mga kapatid, this path may feel like hell sometimes, but it leads to heaven. And the most beautiful thing, God doesn't just wait for you at the finish line. He walks with you every step. So ngayon po, now that nadaanan po natin yung buong Psalm, yung Book of Psalm 73, nakita po natin, it all started with envy, with comparison, with questions, and with heartbreak. Pero it ended with this deep assurance, with this deep and quiet assurance. Sabi po ni Asaph sa verse 28, but as for me, it is good to be near God. Ito po yung naging conclusion po niya. Sa lahat po ng mga questions na pumasok po sa isip niya. Sa lahat po ng mga heartbreak na pinagdaanan niya. Yung conclusion po niya, as for me, it is good to be near God. Na mabuti pa rin na malapit
na malapit ako sa Diyos. Kaya po church, no, mga kapatid, no, baka hindi mo pa nakikita yung bunga ng pagsunod mo. Baka ngayon, puro sacrifice pa, puro questions sa Panginoon, puro Lord, bakit ganito yung pinagdadaanan ko? But let me speak this over your life today. Basahin po natin sa Psalm 84 verse 11. Sabi po rito, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless." Ang ganda po, di ba? Ang Diyos daw po yung ating pong sun and shield. Ibig sabihin, si Lord po yung nagbibigay ng warmth and light. No? God is our source of spiritual life. No? Siya po yung source po ng spiritual light. He illuminates our path. He gives us hope and helps us navigate life's challenges. No? Pero siya rin po yung shield mo kapag sobrang sakit na. He will protect us. He will provide protection from harm. And God will protect us from evil and danger. Because He is our refuge and strength. He offers us comfort and security in times of our difficulties. And one beautiful thing po na nabanggit din po dito is that no good thing that He will withhold from those whose walk is blameless. Hindi po madamot yung Diyos. Hindi po niya pinagkakait yung mga mabubuting mga bagay. Pero minsan, hindi po natin agad nakikita yung good sa season po natin ngayon. Bakit? Kasi minsan yung mabuti, hindi po madali. Minsan ang best para sa'yo ay hindi po komportable. But meron lamang pong isang nakakaalam kung ano po yung kailangan po natin. Kung ano po yung tunay na kailangan po natin. At yun po yung ating pong Panginoon. Because the Lord knows what we truly need. Because He's not just leading you to comfort. He is leading you to Christ. At ito po yung heart of salvation. Hindi lang po ito tungkol po sa pagpunta sa langit or sa heaven someday. Salvation is about walking with God here and now on the narrow road that leads to life. Muli po, sabi po sa Matthew 7 verse 13 to 14, "Enter through the narrow gate, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it." Eternal life, no? That's what is waiting for us at the end of this road. Not just survival, not just success, but eternal life. Kasama po yung ating pong Panginoong Jesus. Kaya po church, if you've ever wandered off, if you've been walking the wide road, chasing what the world calls good but deceiving, this is your invitation to come back. Jesus walked the narrowest path of all, carrying a cross. He was rejected, He was mocked, He was crucified, so that you could walk with Him today. So that tayo po ay makasama po niya and live with Him forever. And may this serve as a reminder po for all of us, no? Na being a Christian, ang buhay po mananampalataya ay hindi po madali. No? Pero ito po ay worth it. No? Because we're not just walking towards heaven, towards the path that leads to heaven, but we are walking with the King of Heaven. So if today you feel like you're walking a path that feels like hell, keep walking. Patuloy po tayo na maglakad at magpatuloy because you're on the path that leads to heaven. It is narrow, ito po ay masikip, mahirap daanan, hindi komportable, it's unpopular, it's uncomfortable, but it's worth it. Because Jesus is at the end of it. Nandun po yung Panginoong Jesus sa katupusan po nito. And Jesus walks with you through it. Yung mundo po natin ngayon, the world today may look like it's winning. Mukhang nananalo po yung mundo po ngayon. The wicked, yung mga wicked people, yung mga hindi po kumikilala sa Diyos, may seem like they're thriving. Mukhang sila po ay nananalo, mukhang sila po ay nagtathrive, pero wag po tayong magpalinlang. Let us not be fooled by the comfort of the wide road, because the narrow path is the only one that leads to life. Kaya po, kapatid, no? I want to remind you to never give up, to never turn back. No? Wag po tayong magta-turn back. No? Don't trade eternity for what's only temporary. Because one day, like Asaph,
we will say with full confidence, no? But as for me, it is good to be near God. No? Just like Asaph, yung conclusion po natin is saying na mabuti pa rin po na malapit po tayo sa Panginoon. No? And one day, we will step into glory and realize that every step on the narrow road was worth it because Jesus was worth it. Maraming salamat po sa pakikinig at pagpalain po tayong lahat. Amen. Amen. At marami po salamat, Pastor Robic, sa makabuluhan ng mga misaya na aming narinig. At inaanyayahan ko po ang lahat. Tayo po